Hallelujah. Praise God. Good morning po sa bawat isa at higit po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito po, ang devotion po ay mula po sa District 6 sa panguna po ni Pastora Cheryl Manansala at under po kami ng Door of Faith Bae, Pastor Jeffrey Manai. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa po ay mag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Bago po yun ay umawit po muna tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa bawat isa po ay patuloy po tayong umantabay sa gawain na ito hanggang matapos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po umawit sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon. Sambahin ang inyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Kayo ay tapat. Kayo ay mabuti sa amin pong mga buhay. Purihin kayo, dakilang Diyos. Luwalhatiin kayo, aming Panginoon. Hallelujah. Umawit sa Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kalakasan. Salamat, Panginoon, na pagising ng aming mga mata, pagmulat nito, Panginoon. Kayo ay aming nang napapasalamatan. Kayo ay amin nang napupuri, O Diyos, sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin sa umagang ito ng panibagong lakas at panibagong hininga na muli, Panginoon, ay masilayan ng umagang ito sa biyaya po ninyo. Salamat, Panginoon, napakabuti po ninyo. Sa umagang ito, Lord God, patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sa inyong mensahe na mahahayag. Panginoon, patuloy, O Diyos, na tumimo at magrema ito sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, ako na inyong lingkod na gagamitin na ipatuloy na humihingi po ng pagsama at pagkilos ng inyong Espiritu, Panginoon. Dahil sapagkat wala po kaming kakayanan, wala po kaming karunungan, wala kaming kayang gawin,
kung hindi niyo po kami sasamahan. Salamat po, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Maraming po salamat. Maging ang aming internet connection, Lord God, patuloy na kayo po ang gumabay at patuloy, Panginoon, ng mga makikinig sa umagang ito ay kalugdan po ninyo. Marami po salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po ay good morning po sa bawat isa po sa atin. At ang ating pong pag-uusapan ay makikita po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 6, 1 hanggang 10, at tatalon po tayo ng 26 to 27. So, purihin ng Diyos, minsan pa po sa aklat ng Daniel. Mabilis ko lamang pong babasahin. Ano po, sabi po dyan, si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinilaga niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagi sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, nagpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na di mababago kailanman. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Sa 26, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Purihin pa ang Panginoon. So, marami po sa atin alam ng story about po kay Daniel. Ano po? At alam naman natin sa simula pa lang, ano po, si Daniel ay naging isang example ng pagiging isang matuwid, ano po, na tao. At kahit nasa gitna, nandun siya, napasama siya sa isang sitwasyon na pangit ang sistema o masamang sistema, hindi siya lumakad sa kasalanan. So, alam natin ang kwento po ni Daniel, ano po. So, siya ay naging tagapagpaliwanag ng mga panalangin ng hari. Talagang masasabi natin na si Daniel ay talagang nandoon yung pagsunod sa ating Panginoon. At may 3 bagay po tayong matututunan sa buhay po ni Daniel. So, so si Daniel ay example ng isang matuwid na tao. Ang unang bagay po, isang bagay una na matututunan po natin sa buhay ni Daniel ay nagkaroon siya ng paninindigan kahit nag-iisa. Amen. Standing firm even if you are alone. Amen. So mga kapatid, dito nakita natin sa Daniel 1, nung panahon na inutos sa pinuno ng inutos ng hari kay Aspenas o pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng hari ng at ilan sa angkan ng mga maharlika. So kasama po sa napili po si Daniel. At nung time na to,
ang sabi ng hari, ang kanilang ang ipapakain sa kanila, sabi diyan, inutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang po dito si Daniel. At nung panahon na yon, nagkaroon ng paninindigan si Daniel. Sapagkat yung pagkain ng hari ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ang sabi niya, ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na binigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Amen? So, alam niyo yun, mga kapatid, nagkaroon siya ng paninindigan sa isang bagay na alam niya na hindi ito makatutulong at lalong hindi ito nakalulugod sa ating Panginoon. Ano po? So, mga kapatid, pinipilit silang kumain ng pagkain bawal sa Diyos at ito ay tinanggihan ni Daniel. So, mga kapatid, may mga pagkakataon, sa buhay po natin na may iniaalok ang sanlibutan ito at minsan hindi natin mapagtagumpayan. So pero si Daniel, kahit nandun na siya sa isang lugar kung saan pwede lang gawin sa kanya lahat, amen, ng hari, ay hindi siya nagpatinag sapagkat nandoon yung katapatan niya sa Panginoon. Sabi diyan, hindi nag-compromise si Daniel kahit na nandun siya sa sitwasyon na parang di niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya, kahit sa buhay at kamatayan. Amen? Marami kasi po ngayon sa buhay po natin at nakikita na natin ang mundong ito na napakadami ng napapakompromise sa mundong ito. Maaaring every Sunday nasa church, nasa mga gawain ng Panginoon, pero paglabas at nandito ka na ulit sa mundong ito, amen, na parang, ay, wala namang nakakakita sa akin. Napapakompromise. Hallelujah. Mga kapatid, kailangan mas piliin natin yung pabor ng Panginoon kaysa sa pabor ng sanlibutan ito. Amen? So, naalala ko tuloy, yung isang awit na kinumpose yata ng AI yon, So, hawak ko, di ba po may itinono at ginawang kanta na para sa Panginoon. Mga kapatid, marami ngayon na kailangan maging matalino po tayo sa paggaya. Sapagkat merong pong kanta ngayon na sumisikat, yung hawak ko ang beat, na parang akala natin, okay, pero alam nyo po, pinalitan ito ng AI, ng hawak ko ang faith. So, maaaring binago yung lyrics, pero yung sounds at saka yung sino ba yung nag-compose. Amen. Sino ba yung ano ba yung pinaggayahan. So mga kapatid, minsan hindi tayo nagiging aware. Hindi ko po sinasabing ako ay perpekto o ako ay hindi nadadaya sapagkat tayong lahat ay maaaring nadadaya ng sanlibutan ito. Pero minsan, di ba, nakakalungkot na makita na yung sasayaw pa ng mga ganung bagay ay mga katulad nating mga naglilingkod sa Panginoon. At ito ay isang bagay na nakahahabag, sapagkat ang mundong ito ay pasama na po ng pasama. Hindi na dapat tayo nakikiayon, So kagaya ni Daniel, hindi siya na-compromise, na kahit na pinapakain sila, ito dapat yung kainin mo, yung pagkain ng hari, alak, amen? Pero sinikap niya at talagang lumakad siya, nanindigan siya kahit mag-isa siya, sapagkat alam niya na sinasamahan siya ng Panginoon. So, ganun din po tayo mga kapatid. Minsan, nasaan tayong lugar, saan tayo dinadala ng ating mga paa. Mga kapatid, kahit nasaan tayong lugar, tayo na nakakilala at nakaunawa ng salita ng Diyos, hindi na dapat tayo mapakompromise dun sa mga bagay, na makapagpapapangit ng relasyon natin sa Panginoon. Alam nyo, minsan, ipinasya ni Daniel na hindi nga dungisan ng kanyang sarili. At, sabi dyan, madalas sa trabaho, madalas sa school, madalas sa barkada, ang tanong, kaya mo bang tumanggi kahit mali na? Amen? So, may mga pagkakataon, mga kapatid, nandun tayo sa isang lugar, like halimbawa sa family, may family gathering,
mali na yung ginagawa ng family natin o mali na yung ginagawa ng barkada natin, kaya mo pa ba silang tanggihan kahit mali na yung ginagawa? So, siyasatin po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Sabi ko nga, ang mundong ito ay talagang nasa galawan na papangit na ng papangit. Ang dami nang umaalis sa paglilingkod, sapagkat di nila magawa yung kanilang ibig. At pag tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan mo talagang manindigan kahit nag-iisa ka. Amen? Na kahit wala na lahat yung nasa paligid mo, tatayo ka pa rin. Kasi bakit? Panginoon, nandyan ka. Kasama po kita. Amen? Kagaya po ni Daniel. So, wag tayong mapakompromise. Amen? Hallelujah. Pangalawa, na matututunan po natin sa buhay ni Daniel ay prayer life kahit bawal. Amen? So, mga kapatid, batas na bawal, manalangin. So, ipinag-utos sa panahon ni Daniel o sa panahon ni Haring Dario, na bawal pong manalangin. Amen? At alam niyo po mga kapatid, isang bagay na nakita natin dito, prayer life. Kahit bawal. Kung ito ay ginagawa na natin talaga, kahit na pang mangyari, magkaroon man ng batas, na bawal tayong manalangin sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ay wag po tayong papatinag. Si Daniel, 3 times a day, nananalangin. Sa paumanhin po. So, 3 times a day. At nung nalaman ito ng hari, dahil syempre, alam nyo na, nandun yung mga isyoso, so ipinagbigay alam. At binabantayan nila itong bawat kilos ni Daniel, Kaya nung malaman ng hari na ginagawa ito ni Daniel, alam natin ang story, itinapon po siya sa lion's den o sa kulungan ng mga leon. Pero alam nyo mga kapatid, paano kung sa bansa natin, ay nagkaroon ng ganitong kautusan, bawal na kayong manalangin sa Diyos ninyo. Amen. Ano kaya yung posible nating gawin? Hallelujah. O yung mga makikitang mananalangin sa Diyos nila, pupugutan ng ulo. Amen. So mga kapatid, nung panahon ni Daniel, itinapon siya sa kulungan ng mga leon. Pero, hindi itinago ni Daniel ang kanyang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kasi prayer life to. Hindi niya itinago yung pananampalataya niya sa Panginoon niya. Hindi, Lord. Diba? Panginoon, kahit pa magkaroon ng ganyang kautusan, andito po ako, mananalangin pa rin ako sa inyo. Mga kapatid, ito ang mahirap sa atin. Wala pang ang kautusan na binibigay, na bawal manalangin sa Diyos natin, nalilimutan pa nating mag-pray. Amen? Nasaan na yung prayer life? So mga kapatid, nung panahon ay tinapon si Daniel sa lion's den, anong nangyari? Siya po ay niligtas ng Panginoon. Na kahit na pag ang buhay mo hawak ng Diyos, kahit na anumang mangyari sa mundong ito, tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi tinago ni Daniel, naging consistent kahit may death threat. Amen? Kasi ikaw ba naman ihagis sa kulungan ng mga leon, talagang iisipin natin, mabuhay pa kaya ako? Lalo kung gutom na gutom yung mga leon. Di ba po? Maiisip mo, pag inihagis ako doon, mabubuhay pa kaya ako? Pero salamat sa Diyos natin. That time, lumuhod at nanalangin pa rin po si Daniel. Gaya ng kanyang kinaugalian sa verse 10 ng Kapitulo 6. Nang malaman ni Daniel ang gayong kautusan, nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi, umakyat siya. Amen? Sa silid at nanalangin. So mga kapatid, nahihiya ka bang mag-pray in public? Ito po yung tanong. Sa prayer life po natin, kahit bawal, sa buhay po natin, tayo po ba ay kayang manalangin in public? O nahihiya ba tayong mag-pray in public? So, may mga pagkakataon, di po ba, may mga biglaan, kailangan nating mag-pray, nasa public tayo, kailangan may maipag-pray. So tayo na mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo yung kaunahang mahiya
sapagkat ito ay para sa Panginoon. At dahil doon, kayang patikumin ng Diyos yung bibig ng leon. So, maaaring in public, may mga parang hindi ka, ay may nakatingin sa akin, may ganyan, nahihiya akong manalangin. So mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag po tayong matakot, So, kagaya po ng ginawa ng Panginoon sa mga leon, napatikom ang bibig. At sa kahit na anong sitwasyon po natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, kayang gumawa ng Panginoon. So, pangatlong bagay na makikita po natin sa buhay ni Daniel, excellent siya kahit unbeliever yung mga kasama niya. Amen? Nandoon nakita yung pagiging excellent ni Daniel kahit na alam niya na sa paligid niya o yung pinakahari ay unbeliever. Di ba po? Hallelujah. Sabi diyan, si Daniel ay magaling sa lahat ng mga opisyal, kaya nga siya napili, di ba po? Siya yung pinaka napili na manguna sa pagiging gobernador, kahit dayo lamang siya doon. So mga kapatid, maaaring tayo, dinadala tayo ng Diyos sa iba't ibang lugar na hindi naman mga believer ang kasama natin. Nagiging excellent pa ba tayo sa pagiging Kristiyano natin o sa pagiging lingkod ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Nag-excel si Daniel. Dahil may extraordinary spirit from the Lord. Ganun po tayo mga kapatid. Kahit saan tayo dalhin ng ating mga paa, kailangan nandoon yung talagang ginagawa pa rin natin yung sa paningin ng Diyos ay tama. Excellent tayo kahit nandun ka sa harapan ng mga unbeliever. Amen? Na hindi. Kailangan ang Diyos ang mataas sa buhay ko. Sapagkat ang Spirit ng Lord ay nasa akin. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay kasama po natin. So, nung panahong ito, hindi siya naging tamad at hindi siya naging pasaway that time. Pero mga kapatid, hallelujah, kaya nga nakita nila na isang tapat si Daniel. Kaya nga isa siya sa napili. At wala silang makita, nung time na yon wala silang makitang kapintasan. Alam naman natin na si Daniel ay nakuhang isang gobernador at siya yung pinakamataas. Pero dahil nainggit sa kanya, yung iba pa mas mabababa yung nakuha, ay wala silang makitang maipipintas kay Daniel. Kaya humanap sila ng pwede nilang magawa. Nakita nila yung paninindigan ni Daniel sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, magtapat po tayo sa Panginoon na kapag alam niyo po, sa pagtatapat natin sa Panginoon, marami talagang balakid. Maraming gagawin ng kaaway para tayo po ay dayain at talikuran natin yung mabuting bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya maging maingat tayo. Maging katulad po tayo ni Daniel na nag-stand firm. Sabi doon, unang bagay, nanindigan kahit mag-isa. Hindi napapakompromise. Amen? Pangalawang bagay, prayer life kahit bawal. At pangatlo, excellence sa kanyang ginagawa kahit unbeliever yung mga kasama niya. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, yung mga katangian po na makikita po natin kay Daniel, ay namuhay po siya ng may kabanalan. Amen? Nagkaroon po siya at ang naging resulta nito, wisdom. Sa kanya pong pamumuhay ng may kabanalan, ang naging resulta nito, karunungan na binigay po ng Panginoon. At pangalawa, naging humble. Siya po ay, ang naging katangian pa ni Daniel, naging mababa. At ang naging resulta nito, naging tagapayo siya ng hari. Naging tagapayo. At pangatlo, siya po ay nagpapatawad. Amen? Kasi kahit na anong ginawa sa kanya, marunong siya magpatawad. At anong naging resulta nito? Hindi siya nagtanim ng galit. Amen? At pang-apat,
hindi siya lumalakad sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, nung hindi siya lumakad sa kasalanan, siya po ay nasave mula doon sa lion's den, ano? At mga kapatid, ito yung pinaka-key verse natin. Ang nangyari after that, ano po, ng mga sitwasyon na pinagdaanan ni Daniel, sabi nung hari, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan, anang sulat. Sa lahat ng kinauukulan, inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng kababalagan sa langit at sa lupa. Ito yung after na malaman niya na hindi man lang na si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. At manghang-mangha ang hari. Kaya naman napatalon siya at talagang, alam yon, napaniwala siya sa Diyos po natin. Mga kapatid, hari na ito. Amen. Sino yung nasa paligid natin sa oras na ito, sa panahong ito, na ano yung pwede nating magawa para paniwalaan nila na ang Diyos natin ay talagang buhay at dakila po sa ating mga buhay. Amen. Marami ba sa pamilya natin o sa paligid natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Ipanalangin po natin sila at makita sa atin yung kabanalan, makita sa atin yung pagiging mababa, makita sa atin na marunong tayong magpatawad, makita sa atin na lumalakad tayo sa tama, at makita po sa atin na hindi na tayo lumalakad sa kasalanan. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, at minsan isang araw, magugulat yung mga tao sa paligid natin at sasabihin, totoo ang Diyos ng mga ito. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ni sister ganito, ni pastora ganito, ng lingkod ng Diyos na ito. Amen. At mamamangha sila sapagkat ang Diyos ay nagpapakita ng mga bagay na himala po sa atin pong mga buhay. Purihin po ang salita ng Panginoon sa oras na ito at tayo po ay magpangwakas manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa tatlong bagay na natutunan namin sa buhay po ni Daniel. Na Lord God, na kahit na marami pong alok ang mundong ito sa buhay po ng bawat isa po sa amin, na dapat di kami mapakompromise, hallelujah, sa aming mga inaawit, sa aming mga sinasayaw, sa aming mga ginagawa, hallelujah, o sa ano pa mang mga bagay na pandarayan ng kaaway. Hindi dapat kami mapakompromise, na kahit nandun kami sa isang lugar at nag-iisa kami ay napagkakatiwalaan ninyo, Panginoon, at hindi kami gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod po sa inyo. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, maging ganap, maging kalugod-lugod kami, maging banal, maging mapagpatawad, maging mababa, Panginoon, sa inyong harapan at lumayo sa anumang kasalanan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at kayo lamang po ang palaging mataas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. God bless po sa ating lahat. At nawa po ay palakasin po tayo ng Diyos sa maghapon na ito at ingatan po palagi ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Tapos na po ang ating gawain.